Myth o medikal ang katotohanan sa pagtulog ng basa ang buhok? Aalamin natin yan dito sa Gotta Wonder. After ng very tiring na work all day, lahat tayo need ng peaceful night para mag-rest. After work, maliligo, magte-take ng shower, because who wants to go to bed dirty naman, diba? Ganito ka rin ba? The thought of sleeping with wet hair? Nakakabulag daw kapag natulog ka na basa ang buhok? Totoo ba to? Well, para sa iba, it's a habit. Para sa iba, a relaxing ritual. Is this a good idea? Or is it a recipe for disaster? What are the effects? Let's find out. Let's weigh the pros and cons. Una, the appeal is clear. Washing your hair at night saves precious morning time. Ang bilis-bilis. Pangalawa, helps moisturize the hair. Nakakatulong ito to moisturize dry or damaged hair, particularly sa mga may naturally curly or coily hair. The moisture helps to enhance natural curls overnight. For some, mas komportable ito. But is this convenience worth the potential consequences? There are significant drawbacks. Una, fragile hair. May mga pag-aaral na ang wet hair ay more fragile. The friction against your pillow can lead to breakage. Masisira ang buhok mo. Pangalawa, it causes bacteria. That damp environment, a breeding ground for bacteria, nakakairita sa anit. Imagine waking up with gulo-gulo hair. Ang hirap suklayin. This can lead to frustration and even more damage. Pangatlo, fungal infections. Ayon sa isang doktor, nagdadagdag ito ng panganib na magkaroon ng fungal infection sa anit. Ang mga fungi tulad ng malassezia ay pwedeng magdulot ng mga kondisyon tulad ng balakubak o dermatitis. Pang-apat, it causes headache. Sleeping with wet hair can lead to headache. Paggising sa umaga, makakaramdam ka ng uncomfy feeling because of headache. And yan ang nagli-lead sa'yo para tamarin ka to start your work for the day. So what's the verdict? It's best to always dry your hair completely bago matulog. Weigh the pros and cons. Consider your hair type and lifestyle. Is the time saved worth the potential damage? Isipin mabuti. Alagaan ng buhok mo. Parang corona mo yan. Alagaan ang buhok. Kaya nga, kapag ayon yung mag-alaga ng buhok, magpakalbo kayo. Diba? Yun lang naman yun eh. Oo. Kapag nalalagas na yung buhok mo sa harap man yan o likod, hayaan mo. Wala, naglalagas yung akin. Kasi ang hirap mag-alaga ng buhok talaga. Totoo. Para silang may sariling buhay. Totoo yan. Kung gusto mo mang ipunta dito, pumupunta sila doon. Nag-iiba. Mayroon lang talaga yung mga pinagpala ang buhok. Totoo. Na talagang very simple lang sa kanila na i-manage kahit nakulot-kulot pa yan, wavy man yan. May mga pinagpala lang talaga. At meron din mga hindi pinagpala na konting suklay mo lang, lagas. Lagas agad, oo. Diba? So, yun pala yun, no? Nagkukos din pala siya ng fungal Kinemberlot kapag natutulog Tulog ka ng basa yung buhok. Oo. Ay, may nabalitaan ako dati. Yung reggae singer ba yun na sinabi nilang tinubuan daw ng mushroom yun. Si Bob Marley? Oo, yun yung sabi nila. Oo. Hindi kasi diba, kapag hindi mo masyadong pinapaliguan, pag kinudkud mo yan, parang may lupa na yung anit mo. Now I know. Kaya rin, yung nanay ko, sa amin kasi, sa Pangasinan, iba ang paniniwala. Kapag daw natulog ka ng basaang hair, sisira daw ang ulo mo. Actually, narinig ko din yan. Yun yung sinabi nila, nakaka-apekto daw siya sa utak ng tao. So, pagkagising mo, hindi na ikaw yung ikaw. Yun sabi nila. Tapos, nagkakaproblema ka daw sa eyesight kapag natulog ka nang basa yung hair mo. Yun yung sabi nila. Pero, yun nga, according sa napanood natin, it causes different things sa atin kapag tayo ay natulog ng basa ang buhok. Totoo yan. Mag-blow dryer ka na lang muna bago ka matulog. Ay, kaya you need to, kung wala naman wipe it na lang, tapos hayaan muna natin. Let it dry. Kahit 10 minutes let it lang. dry sa electric fan. Kung may electric fan, kung wala, doon ka sa labas ng bahay ninyo, magsuklay ka ng magsuklay, mamamagaan din yan. Tama yan. Kasi nga, mahalaga ang ating karawan. Diba? Mga ka-MV,